Kaya po mga minamahal na narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin po malagawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya po inaanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bob Paul, my beloved co-preacher. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating dakilan Diyos sa buhay upang tayo po patuloy na patnubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, pinagbubuklan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilangisan namin minamahal at ginagala ng Pastor Evangelista, Wilder Meda and the Papa of God. Misa pa kaming nagpupunin ka pasalamat sa bawat yugto ng aming banal na gawain pinagpalat nilangisan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong patuloy na pagkapadama ng matamis sa presensya, patuloy kayo na sa amin sa tutuwin na o Diyos. Subalit bago po yan, misa pa kaming buong pagpapakumaba, himi ng kabhabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, kukulang, pagsalansan sa banal na kalooban, patawaran mong bawas sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang magdagan ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng espiritual na pagpapala, simple kabanaan, matindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita dito ngayon, maging sa aming beloved webcast viewers, itong aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damon sa pindas at doubts and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. Anoint, Lord, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Preso Kristo at unagit sa lahat, ako na nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Preso Kristo na pinagbubuklan ng lahat ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, the end-time beloved of God. We love so much po, mga pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linus Almeida, beloved Mama Dear, and greetings as well to all the beloved children who Almeida family, sa lahat po natin minamatinib ng mga kapatiran, mga kapamanggawa, mga bisitahan dito ngayon, maging sa lahat ng ating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, at sa mga anak din po natin, beloved Minister Post, beloved Tini sa bansang Amerika, and praise God, na sa lahat din po ang mga kapatiran, nakantabi sa ating live streaming, magandang hapon po. Hallelujah, praise the Lord. Mga inibig, the Bible says, who shall separate us from the love of God? So whatever things that are happening in this world, even the famine, the pestilences, the rumors of wars, the global crisis, the global warming that causes earthquakes, tsunami, forest fire, skin cancer, at iba pa mga iniibig ko, this will not separate us from the love of God. Ito po hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung ating mababasa dito po sa from the Epistle of Paul to the Romans, chapter 8, verses 35 and 37 and up to 39. Kaya nilaman po. The book of Romans chapter 8 from verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Verse 37 up to verse 39. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 35, talon sa 37 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay tayo higit sa mga mapagtagumpay sa pamagitan ni Diyos sa atin ay umibig.
Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang sa alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na sa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Ang mahal na paano magpala sa kanyang banal na salita. So Biblia mismo nagsasabi, mga inibig ko, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos na buhay? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang panganib o ang tabag. Hindi ito ang makapagpapahinto sa akin, sabi ng Apostol Pablo. Kundi sabi niya, siya'y patuloy na magpapatuloy mananatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga minibig ko, ang sabi ng Biblia, pag tayo po'y patuloy na sumusunod sa bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po'y tataguriang overcomer, tayo po'y anak na mapagtagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya si Apostol Pablo mismo naniniwalang lubos, minibig ko, na kahit sa kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan. Ano po ba yung kasalukuyan nangyayari ngayon sa ating mundo? Hanggang ngayon ay nasa pandemic pa rin po tayo, minibig ko. At yung COVID-19 na ito, sana'y kumitil ng by the millions of people throughout the world, minibig ko. So, barit sa atin, mga tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa pagtuturo, pangangaral ng propeta ng Diyos, manibig ko, lahat na nangyayari sa mundong ito po'y hindi makapaghiwalay sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya upang malaman naman ng sanlibutan ito, na merong totoong gawain ng dakilang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na anuman po ang mga pagsubok, anuman mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo ito, may inibig ko, ay merong solusyon. Ito lagi sinasabi ng ating minamat ginagalang na pastor, na ang solusyon sa lahat ng mga nangyayari sa mundo ito, mga inibig ko, ay ang tao ay lumapit sa ating nag-iisang Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya tayo lubos na nagpapasalamat tayo na nauna nandito, mga inibig ko, na pinagpalang lubos sa mga napakinggan natin, mga testimonyo kanina, mga inibig ko. Ano mga kinakaharap nila, mga pagsubok, mga inibig ko, mga kahirapan, persecution, mga inibig ko. Subat ito hindi nakapagpahiwalay sila sa paglilingkod sa Diyos, kundi lalo silang kumapit sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga miniibig, a perfect example, a modest aside, ating dearly beloved parents in the Lord. Ating minamahal ginagawa na Pastor Evangelista Raul Almeida, beloved Honorable San Pastor Lisa Almeida, beloved Mama Dili, the whole Almeida family. Nakita natin, may inibig ko. Sa mga nauna dito, may inibig ko. Sa mga baguhonan dito ngayon, may inibig ko. Hindi po ito basta lumago na gawa, banal na gawain, may inibig ko. Ito po'y nagsimula lamang sa kakaunti, may inibig ko. At talaga naman pong nandoon for the past how many years na kanila pong sila po'y binata yung mga grabing mga pagsubok, kahirapan, pag-alimura ng sanlibutan ito, manibig ko, subalit kailanman ang tao ng Diyos ay hindi umurong, kundi siya po ay nagpatuloy na natili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal sapagkat naranasan niya yung dakilang pag-ibig ng Diyos at masayod, mga inibig ko. Isipin mo, mga inibig ko, for the past almost 6 years, hindi makatulog ating minamahal na pastor. Yung isang araw, 2 araw ka lang hindi makatulog, mga inibig ko. Isang linggo, halos isa lang ang tulog mo, isang araw, oras ang tulog mo, halos maburyong ka na, mga inibig. Sa ating mahal na pastor, 6 na taon. Subalit na mapakinggan, mga inibig, ang puro ebanghelyo ng kaligtasan ginamit ng isang matandang babae, mga inibig ko, na ito ang ginamit upang siya po'y makalapit, maglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, mga inibig ko. At sa kanila pong paglilingkod, ibinigay ang kanilang buhay. Iniwan ang marangyang buhay sa Mindanao, mga inibig ko. Kikita ng by the millions of pesos sapagkat natumbok na natin ng mga pastor yung pinaka-root ng ginto, manibig ko. Bukod doon, meron pa silang mga bukuhan, manibig ko, mga coconut plantation, mga pispen, manibig ko. Kikita ng by the millions, subalit iniwan ng ating mga pastor yun. Ibinigay ang kanyang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa kanila pong pagsusumikap, pananatili at yung pag-ibig na kanilang naranasan ating mahal na Panginoon, ito, lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng pagkapala na nagmula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord!
Kaya nga, ang tanong, bakit po ba ang mga ilang tao ay, maging mga ilang Kristiyano ay napahiwalay sa dakilang pag-ibig ng Diyos? Ano po ba ang dahilan, mga inibig ko? Ano po sabi dito sa Book of Isaiah, chapter 59, verses 2 and 3, kaya nilaman po? From the book of the prophet Isaiah, chapter 59, verses 2 and 3. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins are hid his face from you, that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue had muttered perverseness. Amen. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 59, ang talata ay 2 at 3. Kung hindi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumihan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Amen. God bless you, mga kapatid. Everybody so praise the Lord. So ito po ang dahilan, mga inibig ko, kung bakit ang maraming tao, maging na mga ilang Kristiyano ay napahiwalay sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po sa nagawang maraming kasamaan ng tao sa harapan ng Diyos, mga inibig ko. Ito pala ang nagpahiwalay sa pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po sa mga nagawa nilang kasamaan, mga kasalanan, mga inibig ko, kung bakit ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha, kahit tumawag ka ng tumawag. God heareth not sinners, mga inibig ko. Hindi siya kailanman nakikinig ng mga panalangin na masama, mga inibig ko. Subalit, pag tayo po'y lumalakad ng ayon sa kalooban at inuunawa natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi umigsi ang kamay ng Diyos upang hindi tayo maabot, mga inibig ko. Hindi sarado ang kanyang tenga, ang kanyang pandinig upang hindi tayo mapakinggan, mga inibig ko. Kaya nga sa oras ng ating mga kabagabagan, sa oras ng mga kapighatian, sa oras ng mga aksidente, mga inibig ko, pag tayo po ay nagnalangin, nagsisi, at sa Panginoon dalang ating minamahal na pastor, nandun kaagad ang tugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! So ano pa ang nagpahiwalay, mga inibig ko? Sa pag-ibig ng tao sa ating mabait na Diyos. Ano pa po sabi dito sa Mark chapter 7 verse 20 and 23? Kaya po, nabasa na po ba yun? The Gospel according to Mark chapter 7 verses 20 up to 23. And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. God bless you po sa Tagalog. Marcos Kapitulo 7, versikulo 20 hanggang 23. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, iyon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa tao, ang mga pangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kahalayan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ito po pala ang mga dahilan, mga inibig ko, kung bakit ang maraming tao, maging sa mga ilang Kristiyano, ay napahiwalay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga nabasa natin, mga talata na yan, kung isa pa po dyan ay nagagawa pa po natin, mga inibig ko. Ito na yung tamang panahon, mga inibig, na tayo po'y manumbalik. Ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos sa buhay. Sapagkat kung nag-i-expect ka ng langit,
Sapagkat rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Malapit ang pagbabalik ng ating dakilang sabay. Nandiyan ang mga sinyal sa sinasabi ng banal na kasulatan. At isa doon ay mga nagawa mo pa, mga inibig ko. Hindi po tayo makakaakyat doon sa langit sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga maalala ko, mga inibig ko, ang sinabi natin, dearly beloved, honorable San Pastor Lizal Meda, mga inibig ko na huwag na makiayon sa mga gawa ng sanlibutan ito. Sapagkat pag tayo po ay nakisama pa sa mga gawa ng sanlibutan ito, sa mga kasamahan natin, sa mga office mate natin, sa mga school na pinag-aaralan natin, mga inibig ko, o sa ano man pinupunta natin, at tayo po ay nakihalubilo pa sa kanila, ay mapaparis ka sa kanila, mga inibig ko. At kaya nga tayo bilang anak ng Diyos ay ang lagi mong tabihan ay yung mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon para maging mainit ka rin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. At doon naman po sa mga nanlalamig, mainibig ko, atin naman po silang ilip up, mainibig ko, upang bumalik yung una nilang pag-ibig, yung unang nigas nila sa pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mainibig ko, yung lumalabas, sabi ng Biblia, yung lumalabas sa tao, yung po ang nakakahawa, mga inibig. Kaya yung bibig natin, may inibig ko gamitin lagi natin sa pagwalhati, pagpupuri sa pagdakila sa makapangyarihan, pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag gagamitin ang mga labing ito, mga inibig ko, para sa mga bagay na walang magandang ibibigay, mga inibig ko. Makarin tulad na lamang, halimbawa, may nawalang isang bagay. Alam mo naman na hindi gagawin ng kapatid mo yun. Tapos sasabihin mo na, oo nga, baka nga siya nga. Sa mga tunay anak ng Diyos, wala na pong magnanakaw, wala na pong sinungaling, mga inibig ko. Wala na po yan sa mga tunay anak ng Diyos, mga inibig ko. Kaya huwag tayong mag-iisip, think it no evil, sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko. Kaya kung meron man nawala, mga inibig ko, ay maaari ay na-misplace o kaya nadala ng ibang tao, mga inibig ko. Nangyari tuloy, talagang pinag-isipan ng ating mga kapatid, pero ang kapatid ang ginawa niya, dahil spiritual siya, nanalangin, nag-ayuno, imiyak sa mahal na Panginoon, mahal na ilabas mo kung saan napunta yung maleta ng aming kapatid na ito. Pagkatapos mamaya tumawag isang taxi driver, yung pala nakakuha. Ibinalik sa kanila. Isipin mo yan, mga inibig ko. Doon naman sa mga nagsasabi, oo nga, siya nga. Magkuhan po kayo, mag-ingat po mga kapatid. Kinakailangan ang bibig na ito gamitin lagi natin sa pagwalhati, sa pagdakila sa ating pinakamamahal upang hindi po tayo mapahiwalay sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal. At merong warning ang ating dakilang sa buhay, mga inibig ko, kung bakit, saan po ba mapupunta yung mga taong napahiwalay sa dakilang pag-ibig ng Diyos? Saan sila pa mapupunta, mga inibig ko? Ating basahan dito po sa Revelation 21 verse 8, mga inibig. From the book of the Revelation, chapter 21, verse 8. But the fearful and unbelieving and the abominable, and the murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. God bless you po. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talata ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sagat dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ibabala sa atin. Dito mapupunta yung mga taong humiwalay o ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sila mapupunta, mga inibig ko. Sa mga nabasa natin talatang yan, mga inibig ko, nagniningas na apoy, mga inibig ko. Asopre, walang init no talaga naman pong sobrang init, mga inibig ko. Kaya minsan ang mga tao ay pag nagagalit, kahit maimpyerno, pero magsindi ka ng isang kandila, ilagay mo yung kanilang daliri, hindi ka makatagal ng 1 second. Doon sa impyerno, mga inibig ko, 1,000 upon 1,000 ng init doon, mga inibig ko. Kaya ito'y babala sa atin. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, mga inibig ko, sapagkat yaong mga bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mga mamatay na
ang mga bansang iyon ay malilipol na tunay. Oh, Isaiah 60 verse 12. Mga inibig ko. Yan po ay babala sa bawat sa atin, mga inibig ko. Sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya upang hindi tayo mapahiwalay sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano man po mga dumating sa atin ng mga pagsubok, persecution, kahirapan, sapagkat iba-iba naman po ating kinakaharap ng mga pagsubok, mga inibig ko. Subalit panghawakan natin yung turot aral ng propeta ng Diyos, yung pastor ng ating kaluluwa na nanalangin araw-gabi nagsasakripisyo, mga inibig upang tayong lahat ay mailapit na walang dungis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin ang salita ng Diyos, mga inibig ko, yung turot aral ng propeta ng ating mahal na Panginoon. The beloved children, mga inibig ko. At ano ay pinagagawa ng ating dakilang sa buhay na dapat ating gawin upang hindi po tayo mapahiwalay sa dakilang pag-ibig ng Diyos? Ano po sabi dito sa from the Epistle of Paul to the Colossians, chapter 3, verses 5 and 6 and 2. Kaya nilaman po. In the book of Colossians, chapter 3, verses 5 and 6. Mortify, therefore, your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. God bless you po sa tagal. Colosas Kapitulo 3, versikulo 5, 6, balik sa 2. Patayin na ninyo ang inyong mga sangkap ng katuwang nasa ibabaw ng lupa, pakikapig, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na siyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Dito po sa 2. Ilagak niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. So ito po ang pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat gawin upang hindi po tayo mapahiwalay sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Patayin ang lahat ng mga sangkap ng katawan, lahat ng ating mga kahinaan. Ito po ay dapat mawala sapagkat rapture will take place any moment na, manibig ko, at ito mawawala lamang sa patuloy natin pagsunod, pagtalima sa bawat kautusan ng Diyos, manibig ko. By prayer and fasting, lagi tayong nagpupuri, nag-aayon ng mga inibig ko. Diyan mawawala po yung ating mga kahinaan. Sapagkat kung isa sa mga nabasa natin, na matalatay ay nagagawa pa po natin, hindi po tayo nakakatiyak sa langit na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo mismo sa ating mga sarili ang nakakaalam po niyan. Alam mo kapatid, sa sarili mo, kung magra-rapture ngayon, alam mo kung ikay kukuhanin ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung meron pa tayong mga nagagawa ng mga bagay na hindi kinulog ng Diyos, ito yung tamang panahon, ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya doon sa mga iba naman po, mga inibig ko, na kung saan ay nagsama na ng mahabang panahon at pagkatapos nagkaanak na yata ng 12 o pagtapos siya ay nandito, hindi pa rin nakapag sinasagawa yung spiritual na blessing, manibig ko, at saka yung sa legal, sa marriage, manibig ko, ito yung tamang panahon. Kaya yung mga iba na talagang naunawaan, manibig ko, sinasagawa nila kasi ayaw nilang maiwan sa rapture of the church, manibig ko. Kaya upang hindi tayo mapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos, ganapin natin, sundin natin ang inuutos ng banal na kasulatan, yung turot aral ng banal na propeta ng ating pinakamahal na ating beloved honorable pastor. Hallelujah, mga Bible study, ating beloved honorable San Pastor, the beloved children, gawin po natin yan. Kaya sabi tayo, ilagak ating pag-iisip, ang ating mga puso sa mga patungkol, sa mga spiritual na bagay. Huwag sa mga bagay sa mundong ito. Ito kasi mga bagay sa mundong ito, paka natin ng kaaway yan, mainibig ko, para ikaw ay mamislead, mainibig ko, mawala ka sa gawain natin mga lapanoon. Pero pag ikaw ay spiritually minded, mainibig ko, kahit na dumating ang mga grabing pagkapala, mainibig ko, baliwala sa iyan, kasi ang pinibigyan ng priority, yung mga spiritual na bagay na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mainibig ko, merong regalo ang mahal na panahon. Merong reward sa bawat sa atin. Ano po sabi dito sa last verse? John 14, verse 21. Maganda na po mga wait, manunod to. Kaya nila po. From the Gospel according to St. John, chapter 10, verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. God bless you po sa tagal.
Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talata ay 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Pag hindi ka pala himiwalay sa dakilang pag-ibig ng Diyos at lumalakad tayo ng ayon sa kalooban, ay inuunawan natin ang lahat ng kahatulan ng ating dakilang sa buhay. Sabi ito, binibigyan ng mahabang ng buhay na walang hanggang na ating malapon at kailanman hindi ka pwedeng agawin ng sinuman sa kamay ng Diyos. Hindi ka kailanman malilipol. Nangyari po sa atin to, kaya patutuo lang kanina ating mga kapatid, yung kanyang pamangkin, ilang taong gulang pa lamang noon mga panahon na yon, mga inibig ko. Tinamaan siya, sinagasaan ng tatlong gulong na tricycle. Mabilis, mga inibig ko. Nakita lahat ng mga tao, gumulong sa kanyang katawan yung tricycle na yun. Sa murang edad nung kanyang murang katawan niya, mga inibig ko, imposibleng hindi siya mapahamak. Pero anong ginawa ng ating mahal na Panginoon? Namangha sila lahat, tumayo yung bata, nagpagpaglang. Pero ba sa law? At ngayon, isa na mga awit ngayon, nang banal ubasan ng ating dakilang sa buhay, mga inibig ko. Kaya, panghawakan po natin yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng una natin nabasa, who shall separate us from the love of God? Walang sino man makapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig natin sa kahabagan ng dakilang Diyos sa buhay, pag tayo lumalakad lagi ng ayon sa kanyang banal na katwiran. Kaya ito yung tamang panahon, may inibig ko. Kung hindi pa natin isasagawa ng 100% ang banal kalooban ng Diyos, ito ang tamang panahon, ibalik natin yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal. Hindi pa huli ang lahat, may inibig ko. Ang Diyos ay laging nag-aantay sa atin. So, balit paano ka namang tatanggapin ng Diyos kung ayaw mo mismo lumapit sa ating mahal na panahon? Maging sa aming beloved webcast viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po, araw ng pagtanggap, ngayong araw ng kaligtasan, hindi sa araw ng bukas ipinangako ang kaligtasan, ngayon, mga inibig ko. Kaya habang lahat po tayo tumayo, mga inibig ko, at habang ating pinapapurihan ang ating mahal na panahon, hanapin natin, dati nating kagalakan, sabi ng Biblia ng ating awitin, yung tamis ng pag-ibig na ating naramdaman. Ito muli nating hilingin sa mahal na panahon na ibalik sa atin. Amen. Praise ka. Hallelujah. Habang binibigyan mo ito sa beloved ko, preacher, Bar Joey. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother King Bruce. Muli po, patuloy po ang panawagan namin. Ito po ang araw ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli sa puso ko'y maranasan. Ikayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-isa, naiisip ko tuwing na bakit ko nagawa
pong ating unawain ang awitin na yan. Mula sa ating puso, mula nang tawagin tayo ng ating mahal na Panginoon, maging sa mga baguhan, ito po ang unang pag-ibig nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ito'y magtatapos hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, hanggang doon sa langit, nandun pa rin. Dito'y panlupa lamang. Sa langit, kapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Mga minamahal, ito ang buhay natin. Pag ikaw nanlalamig, alalahanin mo, nung ikaw tawagin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ba tayo may mga problema, may mga karamdaman, hinahanap natin ang tunay na kapayapaan. Ngayon, katotohanan na tagpuan natin at katotohanan din na nagpalaya sa atin. Huwag magmamaliw ang ating unang pag-ibig. Patuloy tayong maging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating minamahal na mga baguhan, mga bisita, kayo po'y lubos na pinagpala ng Diyos dahil siya mismo ang tumawag sa inyo sa araw na ito. Siya ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Namangha kayo, nasaksihan nyo, narinig nyo ang mga buhay na patotoo ng bawat tapat na mananampalataya dito sa JMCIM. Ito'y katuparan na ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya kung isuko ninyo ang buhay nyo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kayo rin ay lubos na pagpapalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para kanino? Para sa lahat ng mga makasalanan na nais magpakumbaba at humingi ng tawad. Siya'y Diyos na mahabagin. Nabuhay na maguli at pinatunayan niya. Siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa, yung pagsisisi sa kasalanan. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong kasalanan at huwag nang babalikan pa. Iwanan mo ang makasalanang buhay. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na totoong ikaw ay tapat at sincero, nais mong totoong magbago upang maging banal, matuwid sa harapan niya, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilulubog kayo sa tubig through immersion. Diyan po, ito po, upang lubos na mapatawad ang lahat ng inyong mga kasalanan. Ang pang-4, yung bautismo ng banal na Espiritu. Pagka ikaw ay nailubog sa tubig, malinis ka na. Totoong pinatawad ka na ng ating mahal na Panginoon, ang tawag sa iyo banal. Kaya sa iyo naman, yung pang-4, siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Pag sumayo ang banal na Espiritu, ang tawag sa iyo, tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi po ng Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga, pag nasa iyo na ang banal na Espiritu, lahat ng iyong panalangin, totoong ipagkakaloob ng Diyos kung kayo'y magpapatuloy sa paglilingkod. Tataas ang antas ng inyong pananampalataya, kaya wala kayong katatakutan. We will fear no evil kahit na dumating pa. Sunod-sunod po ang lindol, ang pagyanig, mga minamahal ko. Ngunit hindi natin katatakutan yan. Ang kinatatakutan natin, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Huwag tayong mawala, huwag mawalay ang unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil totoo po, lubos-lubos ang pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual. Kaya ang gagawin na lang natin, nababagabag ang iba, ipatotoo natin, ihayag natin ang kabutihan ng Diyos, dalhin natin sila dito sa ating banal na gawain upang sila man din ay maligtas. Kaya sa mga oras na ito,
isuko niyo po ang buhay niyo sa ating mahal na Panginoon. Sa isang panalangin, tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas, hari na inyong buhay. Ganito po ang inyong banggitin na panalangin. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Ako po'y nangangako na maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay, makipag-ugnayan po at kami naman po ang mananalangin para po sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na mahal na pastor, Evangelista Wildy Almeda, yung end-time prophet. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po ang inyong mga kamay. Naisagawa na po, pananampalataya, at kayo po nakapagsisi na, pinatawad kayo ng mahal na Panginoon, at tinanggap nyo siya bilang sariling tagapagligtas, upang lubos po na mapatawad kayo, kailangan nyo pong mabautismuan sa pangalan ni Jesus. Kaya huwag kayong lumisan na hindi nabautismuan, upang kayo makasigurado na ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Ang gagawin na lang po natin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. Pagpalain po kayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating mga baguhang kapatid. Amen. At ay dadako na po, mga minamahal ko, sa lahat po ng ating mga pangangailangan, prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating mga beloved preacher, beloved brother Hill Cruz. Amen. Amen. God bless you, Brother Bishop Paul, Brother Joey. At bago po sa ating mga pangailangan, mga inibig ko, sapagkat minsan tayo po nakakagawa ng mga bagay na hindi kinulugdan ng Diyos na dapat natin pagsisihan upang tingin po ng ating mahal na Panginoon ng ating pong panalangin, tayo po na mag-isa pong magsisi sa ating dakilan sa buhay. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagbubukulan lahat ng mapagpapala sa panandalangin na yung taong nilang sa namin minamat, ginagawa ng Pastor Evangelista, Will Armeda, and Papa, O God. Minsan pa nito ang mga anak mo, buong pagsusuma mo, buong pagpapakumbaba. Himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkulang, pagkakasala, pagsansan sa mga kalooban. Minsan na pagbigyan ng mga kahinaan, patawar mong bawas sa amin, O Diyos. Hallelujah. At bago po sa aming mga pangailangan, mahal na Panginoong Jesus, patuloy namin isinusuma mo, idinadalangin sa iyo ang mahabang buhay, kalusugang kalakasan na aming minamahal ginagana ng Pastor Evangelista Will Armeda. Hallelujah, upang kami patuloy po nilang may papanalangin, lalakad ang sakdal, banal, kaya ay sa harapan at makapagdala pa po ng maraming kaluluwa, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig pa ng mundo, O Diyos. Hallelujah. At ibuhos mo ang dakilang pagpapalang physical, material, spiritual, para sa kalimbong sambahayan. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Sa ating mga pangalan, mga kapatid. Amen. Praise God. Patuloy po yung kanang kamay sa iyong ulo, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Isipin po natin ating minamahal at ginagana ng Pastor Evangelista Will Armeda, nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo. Kung maraming karamdaman, dalawang kamay sa ulo. Kung mga financial problem, material problem,
itaas naman po ang dalawang kamay, mamaya mainimig ko tayo ng isang pang manalangin. Hallelujah. O amang banal, aming pinakamahal pa sa Kristo, sa buwan dalangin ng mga pastor, yung propeta o Diyos, nang sabi mo hindi migsing kamay, upang di maabot ang pangailangan, hindi sarado yung pangailangan, mga pangailangan. Kaya sa hapong ito, minsan pa yung pagpalang kamay, at aming pinagkakaisang pinalalayas ang lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, demons of infirmities, sicknesses, and diseases, doesn't believe, cast out from them, be born until and be there forever. Demons of TBD, sa biging problem, sakit sa puso, leprosy, insomnia, goiter, problem, weak lungs, high blood, trouble, lust of the flesh, vainglory, pride of life, materialism, lesbianism, covetous, hallelujah, communism, hallelujah, COVID-19, lahat ng uri ng cancer, cast out from us, be born until and be there forever. Problem be solved, vices be gone, be blessed, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever, ever. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at bilang pananampalataya sa Diyos, natin pong nakamtan yung ating mga panalangin sa ating nakasimuhay. From the top of our voice, manibig ko. Tapos po ating dalawang kamay, tayo po luksot 3 beses, sabay sigaw po ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na panahon, ating pong isang panalangin, tinugon na po ating nakasimuhay. Love you so much, but our Jesus loves you more. Sa ating announcement.